Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa hapong ito ay nandito po tayo no, sa taniman natin ng kamatis at saka ampalaya. So ito na po no, ang ating update sa nag-umpisa ng namunga na ating mga kamatis at saka ampalaya. So ngayon mga ka-farmers, patuloy din ang ating pagdidilig no, sa ating talong na nakatanim dyan banda. Kasi napakadami pong bunga, kawawa naman pag hindi natin matindiligan kasi yun naman po ang problema. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo ang aking experience no, sa mga harvest natin kung paano tayo magbenta. Kasi yung video natin gagawin ngayong hapon ay request po sa isang kaibigan natin na paano daw ibenta ang aking mga ani no. Sabi niya, sir, pwede pakwento no, patungkol kung paano kayo magbebenta ng mga ani yung gulay tulad ng talong, kamatis, ampalaya at iba pa. So sa hapong ito mga ka-farmers, yun po ang ating pag-usapan at saka yun po ang ating talking point, yung paggawa ng video patungkol kung paano ako magdadala ng mga harvest kong gulay. Okay, so share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, marami na po ako mga video tutorial na aking ina-upload no, na ang mga variety ng gulay na ating itatanim yung patok sa market o sa lugar ninyo, kasi magkaiba tayo sa variety mga ka-farmers. Halimbawa sa bell pepper, sa amin sa Mindanao ang malakas yung emperor at saka smooth kind no. So yung iba parang hindi. Dito naman sa Luzon ang malakas din yung Sultan F1, pero emperor ayaw nila, di ba? So intindihin natin mga ka-farmers kung ano ang demand sa market na pinagdalhan mo ng mga ani mong gulay. So ngayon mga ka-farmers, sa ampalaya naman, yun, sa amin mestiza malakas. Then dito naman si mestiza malakas. So si Max ay hindi masyado. Pero dahil walang seeds, napilitan tayong magtanim ng Max. Yun po ang tunay mga ka-farmers, kasi si Max pangit siya sa ganitong mga panahon nung napakainit. Pangit siyang magbigay ng bunga, maliit, maiksi, tapos hindi pa smooth ang kanyang bunga. So yun po ang problema niya mga farmers. And then sa kamatis sa amin, Diamante Max dito, Diamante Max. So yun po no mga ka-farmers, ang tips na ibigay ko po sa inyo no, kung ano ang mga magandang variety ng gulay na ating itatanim para sa pag-market ay hindi tayo mahihirapan. Okay mga ka-farmers, mga ka-viewers, ito po ang teknik ko kung paano ako magdadala ng gulay sa bagsakan. Halimbawa nagbabagsak ako ng gulay sa bagsakan, so meron akong tatlo na buyer o higit pa sa tatlo. So yung tatlo mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo kasi marami naman ang ating gulay. Magtanong ako sa kaisa, so parang binibidding ko sila mga ka-farmers kung saan sa kanila ang lamang sa presyo, doon ko ibabahagi ang marami. Pero ang isa ay medyo doon ko ibabahagi niya ang konti. So yun, ganyan din ako kahit naman sa ako'y nasa Mindanao, pag ako'y magdala ng gulay sa Cebu, meron akong tatlong buyer. So ang technique ko ganyan din mga ka-farmers. Halimbawa kung ang isa ay kumuha ng 20, ay ang isa 22, ay ang isa 25. So yung 25 dadamihan mo. So yung 22 at saka yung 20 ay bigyan mo lang sila. Halimbawa kung meron kang mga 5,000 kilos or 100 ba kilos o 500 kilos. So 300 sa mataas na presyo, tag 100 to 200 lang din ang Bakit ganyan ang style ko? Kasi pag halimbawa ay marami kang gulay tapos matumal ang gulay no, matumal ang pag-dispose, marami kang mapagbigyan. So halimbawa itong truck na to na dinadala mo, sa kanya, yung isa sa kanya, isa sa kanya, parang ganyan lang mga ka-farmers no. Pero pag halimbawa ay ang presyo parang habulan sa mga gulay no, agawan sa mga gulay, yun po mga ka-farmers, makakaano tayo ng malaki. So share ko lang po sa inyo sa aking na-experience dito no, sa pagbibenta ng gulay o pagdadala ng gulay sa bagsakan. May mga price po silang sinusunod. Halimbawa kung ang talong ay 90, tapos ang talong mo ay maganda, kaya mo pang hihiritan hanggang 100. So kung halimbawa mga ka-farmers ay ang buyer mo ay ang kuha niya ay 90, ay tapos 95 ang isa, so sabi mo 95 ang kuha sa akin, kaya sige basta maganda lang, di bigay mo sa kanya sa maganda, di 95, di yung update na 90 nakakahirit pa ka ng 5 piso. So ganyan din mga ka-farmers, pag ako ang magdala ng gulay doon sa bagsakan ng Tanawan, pag exit ko sa start tuloy, magtanong na ako kung magkano ang talong, magkano ang kuha mo. So ganyan din mga ka-farmers,
And then sabi ko sa inyo magkano? Ito lang ang ano kasi ano ngayon. Kailan ba ang harvest? Ang nagdala ka na, sabihin mo sa susunod pa na araw. Akala ko mataas-taas na ang presyo. Sabi niya, pag maganda lang, pwede naman tayo makapresyo ng ganyan. So meron ako, pwede mo na sabihin na, meron ako ngayon, pero konti lang. Sa akin mo dalhin, magkano kuha mo? Basta maganda lang, kaya ganyan, no? Kukunin ko ng 95, ganyan din. So yun ang technique mga ka-farmers, kasi ang tatlong buyer mo magkaiba din ang kanilang kuha o presyo sa mga gulay. Pero pag ang gulay mo mga ka-farmers pangit, hindi ka na pwedeng hihirit. Pero pag quality o maganda, nakakasiguro ka na pagdating sa bagsakan ay pag-agawan, yan pwede ka, ikaw mismo ang magbigay ng presyo, no? So pwede mga ka-farmers, no, i-direct mo sa mga retailer. Halimbawa, pagpunta mo sa bagsakan, may mga kakilala kang galing Alabang, galing sa Marikina, galing ba sa Rizal, sa Binyan, pwede ka na hihirit mga ka-farmers ng presyo. Kung halimbawa ay ang lakad ng talong ay 80 sa wholesale, no, wholesale 80, pagpasa nila ay 90. So pwede ka idiretso mo sa kanila, kung may quality, pwede din mo ikaw ang magbigay ng 90. So hindi na matubuan, no, sa broker, no, ang gulay mo. Kasi ang broker mga ka-farmers, sila po ang sanhi o dahilan sa pagbaba ng mga presyo natin, di ba? So babaratin nila mga farmers, nakaupo lang sila isang araw, kikita na sila. May mga panahon na sobrang taas ang gulay o demand ang gulay, pagkuha nila ay 80, pagpasa nila 100. So kung meron kang 1,000 kilos, magkano sila? Naka 20,000. Samantalang ikaw, no, na nagpa-farming, inaantay mo pa ang 2 buwan bago ka makaani. Pag halimbawa ay makaani ka, hindi natubo, antayin mo pang makabawi, tapos ang puhunan mo ay utang. So kawawa, no, kawawa. Pero sila nakaupo lang, kahit sobrang mura, hindi mawala ng tag 100 ang patong sa isang bundle. Ang bundle ay 10 kilos. So kung kinuha sa inyo ng tag 200, ang bigay na 350 o may 150 sila pag ang retailer ay makakuha. So yun po, no, mga ka-farmers, sila po ang napapahirap lalo sa atin. Kaya ako mga ka-farmers, hindi mawala sa 2 o 3, no, na buyer ang bibigyan ko. Kung halimbawa konti lang ang gulay, tapos yung maganda mag-ano ng presyo, doon mo ibigay lahat. Sabihan mo lang, wala akong gulay ngayon, meron ako pa kunti-kunti, pag dumami baka hindi ako lugi, dalhin ko yun sa inyo. Yan ang diskarte mo, no? Pero meron kang gulay, no, meron kang ano. So ganyan lang mga ka-farmers ang may share ko sa inyo, na kailangan alam natin una ang variety, tapos ang quality, tapos pag halimbawa shorted, doon hihirit ka. Kahit magpresyo ka pa ng wala sa update, basta kulang sa supply, mga ka-farmers, hahabulin din, lalo na pag maganda ang gulay mo. Pero pag pangit mga ka-farmers, tapos ang presyo ay ganyan lang, ay bigay mo na. So yun lang siguro ang may share ko po sa inyo patungkol dyan, kung paano ako magbibenta o magdala ng mga anikong mga gulay sa market. So may mga buyer ako, hindi lang 1, 2, 3 o higit pa sa 3, para makapag-bidding ako. No, yun ang diskarte ko mga ka-farmers, kasi yung 3 buyer, minsan ang dalawa ay magkapareha. Pag halimbawa 60 ang isa, 60 din ang isa, may tataas din sa kanila, hindi sila 3 mag 60, may 62, may 65, ganyan din. So sa 65 mo ibagsak. Yan. Tapos yung isang buyer mo, yung isa pwede mong bigyan ng tag konti-konti, no? Yun lang mga ka-farmers, hanggang dito na lang po. Maraming salamat, sana po ay nakakatulong sa inyo, no, ang diskarte ko po, no, sa pagdala o pagbenta ng mga gulay sa market. Hanggang dito na lang, maraming salamat, bye bye, ang God bless, happy watching, at mabuhay po tayong lahat. Thank you.